Hi! Magandang araw mga kaibigan. Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kababayan natin na mga OFW, magandang araw sa inyo mga kapatid. Na kung saan man kayo ngayon, mag-ingat kayo parati at higit sa lahat, huwag na huwag tayong makakalimot sa ating Diyos na lumikha. Dahil ika nga kung ano man meron tayo sa buhay, kung ano man ang iyong ligaya, sarap, kaginhawaan, yan ay nagmula sa Diyos. Kaibigan. Kaya magpasalamat tayo sa pong may kapal. Okay? Ito ang ating topic ngayon. How to be a Duterte. Okay? Tandaan nyo itong mga kaibigan ito ako natatawa. May nakita akong isang post sa TikTok na kung saan, I don't know kung foreigner, kasi foreigner yung background yung nagsasalita, mga kaibigan. Ang sabi dito sa video ng TikTok na ito, 125 million in 11 days. Ulitin ko po 125 million in 11 days. Yan ang budget na nakuha ni Vice President Sara Duterte, yung 125 million. Ginastos ito sa loob ng 11 days. Ang laki, di po ba? Ang laki. Saan napunta kaya ang 125 million in 11 days? At ano ba ang naging pakinabang ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga taxpayer na kagaya natin, kagaya ko, lahat tayo nagbabayad ng tax Bumibili tayo ng sigarilyo, kumakain tayo sa McDo, nagbabayad tayo ng kung anong mga bill, kuryente, internet, kagaya ko, vlogger ako, nagbabayad ako ng internet. Kasama yan sa binabayaran ko na buwis, kahit kayo. Ngayon mga kaibigan, nakakaloka ang 125 million peso na gastos sa 11 days at pumapatak na 11.3 million kada araw ang nagastos ng tanggapan ng OBP ni Vice President Sara. Ngayon, simple lang naman ang gusto natin dito mangyari. Saan napunta yung 125 million? Di ba? Saan napunta, saan dinala ni Vice President? Hindi ko magsama. Hindi masamang magtanong. At yan po'y nasa batas. Obligasyon nyo ipaliwanag sa amin, karapatan namin na malaman kung saan napunta. Kaya sa mga supporter ni VP Sara at sa mga defender niya, bago kayo kumuda, one by one, ipaliwanag ninyo. Huwag nyo sasabihin, pasi anti-Duterte ka na, pasi anti-Sara ka. Hindi yan ang issue dito. Ang pinag-uusapan natin dito, saan napunta yung 125 million in 11 days. At ang ginagastos sa isang araw, 11.3 million every day. Nakakaloka. Saan nga ba napunta, Madam VP Sara? Nagtatanong lamang po ako. Pangalawang tanong ko po, 51 billion in 3 years. 51 billion, marami kang mapapagawa na kalsada, eskwelahan, ospital, di ba? Itong 51 billion na to, sa loob ng 3 taon, naging pondo or naging pork barrel di umano ni Congressman, ni Davao City Congressman Paulo Duterte. Ngayon, saan nga ba napunta? Hindi na ipaliwanag to ni Congressman. Hindi ko pa nabalitaan na sumagot na siya kung saan niya dinala ang perang ito. Ngayon, ang sinasabi rito sa posting sa TikTok na ito, 46.5 million everyday ang nagagasta sa 51 billion na yan. Ngayon, bakit binaha ang parte ng Davao nung mga nakaraan? Bakit lubog sa baha? Bakit maraming nasalanta,
ng kalamidad na yan? Saan napunta? May pinaayos bang kalsada? Pinaayos bang traktura? May pinagawa bang mga eskwelahan? May pinagawa bang mga hospital? Ang pera pong yan ay parte pa rin ng tax ng mamamayang Pilipino. Ang ulitin ko pa ba kung saan yung galing ang pera yan? Pera natin na tayo'y nagbabayad ng buwis. Ngayon, mamasamain na naman ba ito? Nagtatanong lamang po kami. Kasi nagtataka kami, bakit si BP Sara gumastos ng 125 million in 11 days? Gaano kaya nagastos itong 51 billion sa loob ng 3 taon? At itong 51 billion, panahon pa ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ama na Vice President, ama ni Congressman Pulong Duterte. Hindi po masama magtanong. At gusto sana namin, at gusto ko rin, masagot ito ng one by one kung saan ba napunta. Hindi pinag-uusapan dito ang pagiging politika, hindi pinag-uusapan dito, hindi ka na kasi supporter, iba na kasi ang iyong pananaw, iba na kasi ang paniniwala mo. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang point dito, yung pera naming mamamayan ay saan nyo dinala, Congressman Pulong Duterte. Then, ito rin ang tanong ko, mga kaibigan, at sa mga supporter ni dating Pangulong Duterte. 5.9 trillion ang kanyang nagastos, di ba? Meron siyang pondong ganon at meron pa siyang pondo na 12.79 trillion. Ano ba ang mga project na ginawa ni dating Pangulong Duterte? Mga kalsada, meron siya nagawa. May mga ospital, mga pang-eskwelahan, may mga programa siya dati na alala ko, yung boil, di ba? Yung sa mga lugar at yung sinasawag na kontingji laban sa mga komunista. Meron siya noon. Meron din siyang mga pabahay sa ating mga kapulisan, sa kasundaluhan. Di ba? At meron pa siyang mga ilang project na nagawa. Pero, sa pagkakaalam ko, yung ibang project doon, ginastusan ng mga pribado. Kagaya ng San Miguel Corporation, ng China, ng Japan, ng Russia. Correct nga ako kung nagkakamali ako, ha. Pero itong 5.9 trillion at itong 12.79 trillion, pera to mismo ng gobyerno. Pera ng mamamayang Pilipino. Saan ito napunta? Kung may mga programa si dati ang gobyerno na ang ginastusan ng mga pribadong individual at ng mga kumpanya, gusto namin malaman. At ang nagtataka ako, pinalubo ang utang ng Pilipinas ng 12 lang ang tinapos na project ni Pangulong Duterte. Uulitin ko, 12 lamang ang tinapos na project under Duterte administration. Ngayon, si BP Sara gumastos ng 125 million in 11 days. Pulong Duterte gumastos ng 51 billion sa loob ng 3 taon. Tapos si Pangulong Duterte nagkaroon ng 5.9 trillion at 12.79 trillion sa loob ng 6 na taon. Tapos ang nagawa lang na project ni dating Pangulong Duterte ay 12 project lang ang natapos. Saan napunta ang trilyon-trilyon na perang yan? Hindi biro yan. Mga kababayan, dito natin makikita. Gusto natin ng resibo, katibayan na talagang mayroong pinaglaanan. Ito po'y hindi ko gawa, ang bidyong ito. Hindi ko po ito ginawa, ang mga sinasabi kong ito. Ito po'y napanood ko lamang din sa TikTok na uploading ng isang foreigner ata ang nagsasalita dito. Pumukaw ito, sabi ko nga, may point nga naman. Kaya,
nire-reactionan ko lamang, gusto kong makita kung bakit nga ba ganun kalaki ang pera. Pag Duterte ba? Pag pera ang pinag-uusapan, kailangan natin ng resibo bilang mamamayang Pilipino. Sara Duterte spent 125 million in 11 days, equivalent to 11.3 million every day. Paulo Duterte spent 51 billion in 3 years, equivalent to 46.5 million every day, while Rodrigo Duterte doubled the national debt. Since Marcos Sr. up to Noynoy Aquino, the national debt is only 5.9 trillion, but when Duterte finished his term, he left 12.79 trillion national debt. The national debt Duterte left is too big, while he only finished 12 projects out of 191. Now, napanood ninyo, naunawaan nyo ba ang sinasabi sa TikTok uploader video na yan? Hindi ba nakakahiya? Foreigner pa. Kung totoong foreigner ang nag-upload na yan, hindi ba nakakahiya? Sila pa mismong nag-analyze, sila pa mismo ang nag-check kung saan napunta ang pera ng mamamayan, na kung saan ginasta. Tapos, masisearch sila, kalaki-laki ng pondo ni dating Pangulong Duterte. Tapos, ang matatapos na project niya lang, 12 project lang ang natapos. My God, I like the money. Ika nga. Kung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, my God, I hate to drug. But, para sa kanya ata, my God, I like to money. Di ba? Parang ganun. Pero mga ganun pa man mga kaibigan, lahat tayo nagkamali eh. Sumuporta tayo sa kanya, nakita natin maganda ang ganyang ginawa, parang lumalabas, pakitang tao lamang, parang kabaliktaran gamit ang mga vlogger. Di ba? Kaya mga kaibigan, mas nanaisin natin suportahan ang administrasyon na to, tulungan natin to. Huwag natin hayaan na makabalik ang mga ganid sa kapangyarihan, mga ganid na tao sa kwarta ng mamamayan, na walang pangundangan, na walang karisiresibo, na hindi kayang ipaliwanag kung saan nila dinadala ang pondo na ating pinaghirapan at binibigay natin sa pamahalaan para maging buwis. Hahayaan pa ba natin na sila'y makabalik para lamang maglustay ng kwarta natin? Pilipinas, gumising tayo.